Shutter speed. Ang shutter speed ay ito ang tagal ng bukas ng camera kung gaano karami ang pumapasok na liwanag. Ang film speed window naman, ito ay ang pagkuha ng video or imahe na nagpapakita kung gaano kalinaw or gaano ito kaganda. Kapag pinagsama naman ang shutter speed at ang window speed film, ito ay magandang quality na makakaano sa Shutter release button. Kapag pinindot mo ito, ay mabubuksan ang camera shutter at makakakuha ka ng litrato. Isa ito sa pinakamahalagang parte ng isang camera. Film advance level. Ito ay ginagamit upang may advance ang susunod na picture. Ito ay ginagamit upang makumpirma na ready ka nang makakuha para sa susunod na film. Multiple exposure lever. Dito po makita po natin dito, isa po ito sa mga important lalo na po sa pagkuha po ng mga pictures kasi dito po na-adjust po natin kung ano pong klaseng exposure ang pwede po natin gamitin sa isang picture. Minsan po nagpapatong-patong po siya and ito po yung nag-a-adjust doon para makuha po natin yung exact na exposure na pwedeng gamitin sa picture. Next, frame counter. Ito naman po, bawat po kasi sa picture or bawat po kasi sa photos na ating tinitake, may mga frames po yan. And ito pong frame counter na to, pwede po natin iangat or ma-reduce yung frame na ginagamit natin per picture. So, napaka-importante po nito. It's because ginakount nyo po kung ilang pong frames ang tinitake nyo sa isang video. Next trap eyelet. So, the next trap eyelet po is a small metal na inaalaw po yung photographer na pwedeng isabit po sa kanya yung camera. So, the next one po is the depth of field preview lever, this one. So, the depth of field preview lever, when you press it po, inaalaw po yung photographer to see how much the scene will be focused and given a picture setting, providing a preview of the depth field. Yan po ma'am, sa hand grip, kung makita nyo po yan, nandyan po. Yan po yung kumbaga yung hawakan ng kamay natin para maging comfortable tayo sa bawat picture na iti-take natin. Simple as that. Next, we have the self-time lever. Ito naman po, ginagamit po ito for timers. Example, may mga gusto pong photographers na gustong sumali sa mga photos natin. Pinipindot po nila yon para po siya magkaroon po siya ng 5 or 10 second timer para po makasali po sila sa mga photos nila. Next one po is the aperture ring. This one po, if nakikita nyo din po. So, ang aperture ring po ay a ring on the camera lens that controls of the size of the lens opening, which affects the exposure depth of field. The larger of the aperture, the more light enters po. So, the next one po is the distance scale. If you can see po sa baba po ng aperture ring. So, ang distance scale po naman is found on the lens. It shows the distance between the camera and the subject, helping the photographer focus correctly, focusing manually po. So, the next one po is the aperture ring. This one po, if nakikita nyo din po. So, ang aperture ring po ay a ring on the camera lens that controls of the size of the lens opening, which affects the exposure depth of field. The larger of the aperture, the more light enters po. So, the next one po is the distance scale. If you can see po sa baba po ng aperture ring. So, ang distance scale po naman is found on the lens. It shows the distance between the camera and the subject, helping the photographer focus correctly, focusing manually po. Dito naman po ma'am, focusing ring. Malapit po siya sa lens and they're almost exactly on the same spot. Ito naman po, based on the word itself, pwede po tayo mag-focus dito sa subject natin na mas clearly. Kumbaga. Next, we have here the hot shoe contact. Ito naman po, para po to sa mga external devices na pwede natin ilagay. For example po, gusto po natin siya i-connect sa computer para po pag picture natin, lalabas po siya sa computer, or pwede po natin siyang gamitin for light. Example ko, connect po natin siya sa ilaw. Pag pinicturean po natin, bigla po magpa-flash yung ilaw. Mga ganun pong klaseng example ma'am. So, as you can see po, sa baba po ng hot shoe contact or the accessory shoe, makikita po natin yung film rewind crank. So, this film rewind crank naman po is a small lever used to manually rewind the film into canister after all the photos on the roll have been taken. So, after po ng film rewind crank, makikita din po natin yung film rewind na sa baba po nun. So, ang film rewind naman po, the knob that helps rewind the film after shooting of the frame located near the
yun nga po, yung film rewind crack. Po sa exposure measurement button, kung mapapansin nyo po, halos parehas lang po sila ng multiple exposure lever. Pag sinabi multiple exposure lever, marami pong types of exposures. Ngayon, dito naman po tayo sa exposure measurement button. Nami-measure po natin kung ano po yung particular na exposure yung ginagamit po natin, kumbaga. Dito naman po sa lens release button, alam naman po natin na pinapalitan po natin ang lens ng camera natin from months, sometimes years, and pinipindot po natin to para po matanggal po yung lens and then mapalitan po natin in the near future. Viewfinder piece. Ang viewfinder piece ay nakakatulong sa photographer upang kuhanan ng isang eksena. Tapos, ang rewind fork naman ay isang mechanism na nagbabalik sa canister upang tiyak na ang film ay matapos na maimbak. Film cartridge chamber. Dito po nakalagay ang film cartridge. Ito po ang mahawak sa roll of film para makuha mong gusto mong anggulo. Battery chamber lid. I-cover the secure the battery. Pinoprotektahan po nito ang battery ng camera at ito rin po ang nagsasabi kapag kailangan ng palitan ng battery ng isang camera. So, the next one po is the tripod socket. If you see po sa bottom po, sa pinaka-bottom. Ang tripod socket po, it's a threaded hole typically located po in the bottom nga po of the camera, and it's allow po the camera to be mounted securely and stability during shooting po. The next one po is film guide rails. Ito po, sa pinakataas po, yung film guide rails po. So, film guide rails po, metal rails inside the back of the camera that keep film and properly aligned as it move across the camera and each exposure po. Film sprockets. Ito naman po, nasa loob po siya mismo ng camera para po napupul niya po yung film. Basically ma'am, ito po para po siyang maliit na mechanism na pag minsan, na pag dun sumapit yung film and umigot po yun, gumagana po yung film or dumidiretso po siya. Next naman po dito is camera back. Dito po sa part na to. Diyan naman po sa camera back na yan, dyan po pinapasok yung film. Basically, para po maging secure po siya, para di po napapasokan ng light. Para po maiwasan po natin yung blurriness ng camera or masira po yung quality ng camera. So, the next one po is the film pressure plate. So, the film pressure plate, plate naman po ma'am ay a flat surface inside the camera back that presses the film flat against the film guide rails. Tapos, to ensure the film stay in correct position po ma'am, and it's evenly exposed po. So, the next one po is film rewind button. So, the film rewind button naman po ay it's a small button po ma'am that usually located on the bottom of the camera that must be pressed before the film can be rewound back into the film cartridge. This gauges the sprockets allow the smooth rewinding po ma'am. Dito naman po sa film take-up spool, kung mapapansin nyo po siya, katabi po siya ng film sprockets. Dito naman po, ito po yung nagme-make sure na na-expose po yung film sa light. And then for the last part, dito naman po sa film cartridge confirmation window, dito naman po is, pero para po makita natin kung talagang na-expose po siya or talagang gumagana po talaga yung film na ginagamit po natin. Basically, ito po siya yung confirmation window para po mas maintindihan po natin kung gumagana po talaga siya or nagtitake po ba siya ng photo or na-expose po ba talaga siya sa light. Built-in flash. Ang built-in flash ay nakalagay sa camera upang madagdagan ng liwanag sa madilim na lugar. Flash mode button. Ang flash mode button ay nagbibigay ng options kung paano gamitin ang auto on, auto off, or ang red eye reduction. At ang bracketing button naman or ang BKT ay nagbibigay ng magkakasunod na larawan sa iba't ibang exposures. Infrared receiver. Ito ay isang sensor na tumatanggap ng signal mula sa infrared receiver. Dito ay napapadali ang pagkuha ng litrato. Mountain mark. Ito ay isang palatandaan upang makakuha o mapadali ang pagkuha ng litrato. Ito ay sinisigurado na magbibit ang lens. Built-in microphone. This captures audio while recording.
Ito ay kadalasan ginagamit ng mga professional na kumukuha ng litrato. So, the number 7, ma'am, is the lens release button. So, ang release button po, this button release the lens from the camera of the body, allowing you to detach and to detach the lens for charging and changing, cleaning the storage po. So, number 8 po is connected cover. As you can see po, the connected cover here. So, ang connected cover po ay protective cover that shield the various ports or the connectors such as HDMI, USB, or external microphones po from the dust and the damage po. And nakaka-help po ito to maintain the integrity of the connectors when not in the use po or hindi po nagagamit yung camera. So, the number 9 po is the cover for accessory terminal and external microphones connector. Ito po. So, as you can see po, this is a specific cover that protects the camera accessory terminal and external microphones connector. This connector po, nag-aalaw po siya na ma-attach yung external devices such as external microphones nga po at saka yung or the remote triggers nga po. Dito naman po sa number 10, ma'am, we have the AF mode or which we call the autofocus mode. Dito naman po, kung minsan nahihirapan po tayo mag-focus, minsan meron pong, yung mga digital camera, meron po silang mga autofocus mode para hindi po tayo mahirapan sa pagpili ng focus sa mga bawat photos natin tinitake. Next, ma'am, sa number 11, kung makita niyo po dito, focus mode selector. Dito naman po pwede niyo po siyang gawin manually. Kaya po yung makakapili kung ano yung mga gusto niyo klase ng focus. Kung gusto niyo po ng ultra focus, yung na-cover po yung background, pwede po yun. Number 12 is meter coupling lever. This lever connects the camera's light meter with the lens to measure the light that's passing through the camera. Basically, dito po sinasabi po dito, nakakonect po ang light and yung lens para po maka-form po sila na mas maayos na picture or photo para hindi po sumobra ng ilaw or hindi po kumulang ng ilaw. So, as you can see po, after po ng meter coupling lever po, mapupunta po tayo sa babang part ng this is the mirror po. So, yung mirror po is nasa inside po siya ng camera. So, yung camera po nagre-reflect po siya through light from the lens of into the viewfinder, allowing you to see the image, taking the shot in the DSLR cameras. This mirror po, nag-flip po siya when you take the picture, letting the light reach the image sensor. So, another po, the USB connector. As you can see po, this one. The USB connector po, isa po siyang port to use to connect the camera into a computer or other devices from transforming photos po. Or for charging cameras po. As you can see po, dito po sa USB connector po, pwede po natin siyang malipat yung mga picture dun po sa computer or pwede po siyang makuha po natin yung mga picture through the cameras po para malipat po siya sa other devices. So, next one po is the AV connector po. Like this one po is the AV connector po is allows the camera to be connected to the ATV or the monitor for viewing the photos, videos or in a larger screen po. It transforms both and video signal po, audio and video signal po. Dito naman po, as you can see, mas zoom din po siya. So, uulitin ko lang po ulit. Dito po sa 15 na to, ito po yung, sa 16 po pala, dito po yung tinatawag natin na HDMI mini pin connector. Nako-connect po natin siya sa computer minsan para po mas nakita po natin or mas ma-evaluate po natin yung mga photos na tinitake natin through computers. Next, we have your 17 or the accessory terminal. Although meron po siyang sariling built-in flash, pwede po tayong mag-connect dito sa port na to ng mga external flashes na makita po natin to sa mga kadalasan sa mga wedding na ginagamit po talaga nila ng malaking ilaw. Something like that to use it here in the accessory terminal. And lastly, we have the connector for external microphone. Meron po siyang inbuilt mic, pero again, we can use an external mic. Again, ginagamit po ito palagi sa mga movies or sa mga videos na high quality na nakikita po natin para po makakuha ng mas maayos na audio. Ito po, viewfinder eyepiece. Ang viewfinder eyepiece ay
Ito ang tinitignan muna ang eksena bago kuhanan ng bago ito kuhanan. Tapos ang rubber eye cup naman, ito ay malambot na nakapaligid sa viewfinder upang mapigilan ang pagpasok ng liwanag upang ang litrato or ang video magandang tignan. Tapos ang delete button naman, ito yung delete button na kapag hindi mo nagustuhan yung isang video or isang image ay maaari mo siyang i-delete. Playback button. This allows us to view photos or videos in the camera monitor. Monitor. Back screen of the camera displays. This view the live image of the photo. Ano mo na yung sayang pare? Menu button. Allow us to edit the video. So, the number 7 po is help and protect button po. So, yung help and protect button po. Yung help po is provide po siya ng helpful information about the selected menu of option in the camera po, setting when you are navigating the camera menus po. Sa protect naman po, ito po yung nagmamark po sa photo or video as a protected, preventing po na maano po siya, accidentally delete po siya. So, the number 9 po is ISO sensitivity button, thumbnail, playback zoom out button po. So, the ISO or the thumbnail playback zoom out button, yung thumbnail po, binibigyan ka po ng chance para ma-view yung multiple image in the thumbnail format po during the playback for quick paghahanap po. So, yung zoom out naman po, nagre-reduce po siya ng magnification when you are zoom in or image during playback po. So, yung ISO sensitivity button po naman, para ma-explain ko po sa inyo, nag-a-allow po siya ng quickly adjustment in the ISO settings, which controls po the camera sensitivity to light, or a higher ISO, useful po in low light situation po, but can introduce po the noise, the image po. So, the number 10 po is so, the number 13 po, the main command dial. As you can see po dito po. The main command dial naman po, it's a rotating dial used po to change setting like a shutter speed, aperture, or the exposure po na exposure compensation po. Depending on the camera mode po na ginagamit nyo. So, another one po is the movie record button. Ito po, the movie record button. So, yung movie record button naman po, this button, start and stop the video recording when the camera is in the video mode po. So, next po, the multi-selector. Ito po, the multi-selector. Ang multi-selector naman po, it's a button that allow you to navigate through the menus or the move focus point or scroll through image during the playback po. So, memory card slot cover po. Ito naman po yung protect, it's a protected cover po that's hide and protect the memory card slot. You can open this cover po to insert or remove a memory card po. Next one po, the OK button. As you can see po, the OK button. Yung OK button naman po, ito yung button na nagko-confirm po dun sa selection na gusto nyo. If gusto nyo po bang dun sa camera ng menus, or dun sa camera ng playback mode, sa zoom in, zoom out, kung gusto nyo po mag-delete, magagamit po yung OK button. So, OK button po is use apply to change or navigate. Infrared receiver, dito po siya sa tabi ng OK button. Yan po yung pinipindot natin for sensor. Kumbaga, pwede po siyang as a remote control sensor kung sakaling malayo man po yung nagpipicture. Pwede nyo pong pindutin yun and then mag-take po siya ng photo. Next, we have the focus selector lock. And then, dyan po siya makakapili po kayo. Ngayon, ito naman pong focus selector lock. Halos parehas lang po siya ng mga other autofocus. Pero ito po, nakakapag-lock po kayo to a single person, to a single object, or sa isang item po na gusto nyo pong i-lock sa focus. Memory card access lamp.
Ito po, pinipindot po siya para po ma-access yung memory card ng camera. Because every camera po, meron po siyang memory card. And yun po, simple as that. And of course, itong 22 po is info button. Ito po displays detailed shooting information or camera settings on the monitor. Basically po, pinindot nyo po ito, lalabas po yung info ng camera, kung ano po yung mga dapat nyo pindutin. Actually, dito po din kayo tinuturuan kung paano po gamitin yung camera. Kinoconnect po din to sa computer in case na gusto nyo po mas malaman about sa camera na yun and all. So, yun po.